Maayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios na usab sa higayon nga gipadayon niya gihatag kanato o niini karon nga higayon ato nga itugyan diha sa Ginoo atong bulaton pinaagi sa pangamuyo. Gamanan og dalaygon nga Dios once again nagapasalamat na usab ako kanimo tungod sa oportunidad nga among gihatag nga di lang imong bala ang pulong mabasa og mapamalandungan dinhini nga stasyonan sa radyo o bisan pa man sa nag-connect karon online. I pray, O God, for your special blessings para sa matag usa. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa gayon na usab o oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga sa kanunay nagahatag siya kanato niining semana nga walay mga abarya no sa nga mga schedules. Og niini karon nga gayon ato ang padayon sa tutukan sa pagpamalandong ang ato ang ginatun-an no. Og ani kita karon sa chapter 3 from verse 14 down to verse 21 which is nagahisgot kini about sa impact sa ministry nga gi-entrust sa Ginoo kang Apostle Pablo sa iyang mga alagad og ingon man usab nga ni kanato believers receive enablement from God. Mao kini siya ang usa sa mga butang nga ato ang matun-an dinhi ini nga chapter, no? Now, atong basahon sa verse 14 nagingon, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and on earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all sense what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." Si Apostol Pablo nagahatag siya sa explanation, no? Paul had explained that Jews and Gentiles are one in Christ, no? One in the body of Christ. Kung imong tan-awon balikan nimo sa atong natun-an last time dito sa chapter 2 verse 14. Mao kini ang mystery or misteryo nga gi-reveal sa Dios ngadto sa iyang alagad si Apostol Pablo o nakabalo usab niini. Pinaagi kay Apostol Pablo ang mga magtotoo nga nagasunod usab nagapangalagad kaniya hangtod karon nga panahon, no? Ang tinuod nga mga magtotoo nakasabot siya o nakahibalo siya o dapat siyang makasabot o makahibalo niini nga sa iglesia or sa church giusa sa Dios ang duha ka matawag nato klase grupo sa mga tao, which is Hudiyo man siya or dili Hudiyo, giusa diha sa iyang lawas, no? Mao kana ang misteryo nga gi-reveal sa Ginoo. Now, therefore, he prayed, si Apostle Pablo, that they might experience the unity that was theirs according sa Apollo Ginoo, spiritually in their relations with one another. Okay. Kung atong tan-awon higala nabalikan nato ang mga Hudiyo aduna nakaangkon sila og
spirit of superiority. Kumbaga, ang ilang claim wala mausab. Sa una, makita man nato no nga aduna gyud special nga dealing ang Ginoo sa mga Hudiyo lahi sa pagdeal niya sa mga Hintil. Pero ato makita diha sa iglesia, sa church nga gipundar ni Kristo o sa kabubut-on niya, ato makita nga gitagaan niya equal privilege ang Hudiyo o ang dili Hudiyo. No? Na ato makitaan sa unang prayer ni Apostle Pablo, gi-emphasize niya ngadto ang enlightenment, but that prayer, the emphasis is on enablement. No? Makita na to, mao siya ang emphasis sumala pa sa writings ni Apostle Pablo, especially to chapter 1. No? In verse 14, makita na to din ingon siya, for this cause I bow my knees that the Father of our Lord Jesus Christ. Ato makita nga ang pagkinabuhi ni Apostol Pablo, ang iyang mga pag-ampo, makita na to igala nga nakatutok gayon sa realidad kung unsa ang mga eksperyensya, unsa kentangan sa mga katawhan sa Ginoo o bisan pa man sa iyang pagpamuhat. In verse 15, of whom the whole family in heaven and earth is named. Take note, kaning gitawag niya dinhi og whole family in heaven, referring sa mga Hudiyo or sa mga dili Hudiyo nga nahimong sakop diha sa pamilya sa Dios. Ingon nga usa sa lawas ni Kristo o gitawag sa langit ug sa yuta kini nga pamilya gipangalan. Tawag bitaw nato Christians, no? The church, the body of Christ. So, mao kini siya ang misteryo nga nakabalot, no? Before pero gi-reveal sa Ginoo pag-abot sa tong panahon. Now, makaingon kita sa ato nga pagtuon karon nga ang magtutuo nakadawat gikan sa Ginoo enablement. Nadawat niya kini, gin-able siya sa Ginoo nga kung kumbaga sa unang panahon unrevealed kini nga truth, pag-abot sa panahon sa iglesia, sa church, makita na to nga ang Kristohanon gitagaan sa Dios o enablement tungod sa iyang kaugalingong kabubuton. Unsa man paano gi-enable ang mga Kristohanon? Ang Dios naga-strengthen siya sa spirituhanong kinabuhi sa matag Kristohanon, no? God strengthen spiritual life. Dili lang sa iyang mga alagad, sa mga apostoles, nag-una ka na to, but also kanimo, kanako, og sa tanan nga mga nagtuo og nahimong sakop diha sa iyang lawas. Sakop sa tinuod nga iglesia. Now, according sa verse 16, klaro nga gisulti, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Ato makita igala, daghan kay mga passages sa balaang kasulatan nagasulti gyud nga sa ato alamang kakayahan, sa ato ang kaugalingon nga kusog, dili kita able nga makabarog, makastand, especially sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. But it is God who enabled us, no? Siya ang nag-enable kanatong tanan. Nganong nakabarog kita, nakapadayon kita hangtod karon nga adlaw. Og makita nato bisan sa mga kinabuhi ni Apostol Pablo ug sa mga alagad niya nga nag-una kanato. Makita nato nga ang ilahang pagbarog, they were strengthened by God. No? Mao kana siya ang unique nga trabaho sa Ginoo sa iyang lawas. Now, he asks that God would provide this power according to His vast resources. No? Pareho bitaw sa usa ka
battery nga nagkinahanglan og kusog. Ang battery useless kana kung wala siya makakuha og kusog gikan sa source. No? So ingon ana pod ang Ginoo naghatag kanato og kusog, nag-enable siya kanato. Ang enablement is gikan sa Ginoo, dili gikan kanato ikala. The power comes to us through the indwelling Holy Spirit. Mabitaw na nga daghan ka igipang sulti sa Apostle Pablo, nga ang ihang claim wala sa iyang sarili but anaa sa Ginoo ang source niini. Believers receive enablement from God. Ikaduha nga tumakita by making Christ at home in our hearts. Kung si Kristo at home sa kasing-kasing sa magtutuo, sa Kristohanon, siya nakaangko niini o nalinigunan siya. According sa verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Christ may dwell in your hearts by faith. So ato makita ang unique nga klase sa trabaho sa Dios sa atong kinabuhi. He enables us. Enable niya kita. Paano? Gitagaan kita niya kusog. Paano? Gipuy-an niya ang atong mga kasing-kasing. Mao na nga ang Kristohanon, dili siya matawag nato nga dapat magkinabuhi nga murang pildido, because kung tinuod ka nga iya sa Ginoo, anaa kanimo si Kristo, anaa ang balaang espiritu nga puyo diha kanimo. That Christ may dwell in your hearts by faith. So bisang asa pata, bisang unsa tong gihimo, hinumdumon nato nga wala ta nag-inusara. No? Anaa ang Diyos, anaa siya. He indwells every Christian. We believe that ang tanan ng mga Kristohanon iyahang gipuy-an. No? He indwells every Christian. Wala siya gabisita sa kasing-kasing o sa kinabuhi sa usa ka magtutuo. But gapuyo siya, ga-indwell siya. No? But is at home in the lives of those believers who let Him be first in their attitudes and activities. Kamusta higala? Ang Diyos ba, anaa ba siya'y first place diya sa imuhang kinabuhi, sa atong kinabuhi as of now? Ikaw lang higala nga ka balunian na og ang Diyos. Just be honest. Now, as the believer keeps trusting and obeying Jesus Christ, can continue to occupy this place in his or in her life. Sa atong kinabuhi gala. Kung padayon tang nagasalig, padayon tang nagatugyan sa atong kinabuhi niya kaniya. Paul, sumala pa sa gihimo ni Apostol Pablo, siya nagapangamuyo that his readers would enjoy intimate fellowship with their God. So dili lang simple nga magkaroon og relasyon ang tao diha kay Kristo, but magkaroon siya og intimate nga fellowship with his God. Now, kada ang point is kana bitang mulalom atong pakigrelasyon, atong pakig-fellowship sa Ginoo. Even sa ato ang personal nga mga pakigrelasyon sa ubang mga tao. Naay mga relasyon nga matawag nato nga nagkaila lang ta, pero lahi gitong nagkasuod ug maayo. That's the point, no? Ang prayer ni Apostol Pablo, gusto niya ang tanang magtutuo, bawat isa sa kanila magkaroon og lalom og tiunay nga pakigrelasyon sa Ginoo. Kana bitaw ang closeness sa atong pagkighalubilo sa Ginoo nagatubo, nagalalom siya. As the years go by, dili kay nagakatab-ang na hinuon ang atong pakigrelasyon diha sa atong Ginoo. No? This is what the Lord did sa atong kinabuhi.
believers receive enablement from God. Number 3, the believers were able to comprehend God's love. Gitagaan kita og kahibalo, pinaagi sa bala ang Espiritu, nga masabtan nato ang pagkamahigugmaon sa Dios. Do of course, dili man nato matungkad, no? Kung unsa kalalom ang paghigugma sa Dios kanato. But sa atong kasing-kasing, ato makomprehend nga ang Dios di ay tinuod nga naghigugma kanato. Ha? Ingon sa verse 18, may be able to comprehend with all sense what is the breadth, the length, and depth, and height sa iyahang paghigugma kanato. Huh? They are able to comprehend that God's love is broad enough to embrace both Jews and Gentiles in the church. Siguro dili lisod sa mga Gentiles nato ang mga hintil ang pagsabot ni ini. But when we talk about the Jewish people, it's hard for them to comprehend. No? Lisod kay nila dawaton kini nga pareho ang paghigugma sa Dios sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Kay kung imong tan-awon in the past, dili nila ma-comprehend, dili nila matungkad apart from the help of God nga sa pagkakaron equal na ang treatment sa Ginoo. Tali kanila o kanato sa tanan. Ang atong common ground is Christ. Diha kang Kristo. No? Mao kana siya. But ato makita nga sa dihang enlightened ang usa ka tawo, mahudiyo man siya o dili hudiyo, itagaan siya og kakayahan na makomprehend niya, masabtan niya, matungkad niya unsa ka pahigugmaon ang Dios sa both races, no? Sa Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. They can appreciate that it is long enough to stretch from eternity to eternity. Kini nga gugma matawag nato nga walay boundary nga paghigugma, walay kinutuban. O nag-ingon sa pulong sa Ginoo, I have loved thee with an everlasting love. No? Walay kinutuban. Walay tawag na to nga boundary nga gugma. From eternity to eternity. Wonderful kind of love. They can see that it is high enough to raise both Jews and Gentiles into the heavenly places. Mahudiyo o dili Hudiyo, iyahang ginapataas, ginadala ngadto sa iyahang gitagaan og design nga paglaom. They can understand that it is deep enough to rescue both kinds of people from sin's degradation and from Satan's grip. No, ato makita nga ang uniqueness sa paghigugma sa Ginoo kanato. Mga magtotoo nakadawat o enablement gikan sa Ginoo, able to apprehend Christ's love, not only to comprehend but to apprehend Christ's love to us. According to verse 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. The word know here is to grasp the importance, the significance, meaning by experience. Okay? Kana bitong iya nga matungkad, iya nga masabtan kinatibuk-an ang kabubuton o ang pagigugma sa Dios. Now, higala hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo nagpa-remind kanatong tanan. As believers, we have received enablement from God. We have received enablement. Gitabangan kita sa Ginoo not only nga maluwas but makabarog kita, makasabot kita
sa pagkinabuhi padayon diha sa pagsunod sa Ginoo. Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo karon nga adlaw, padayon nga naga panalangin ka nato, padayon nga naga challenge ka nato, o may numduman nato nga still anaa pay mas lalom nga pagtungkad o paghibalo nato diya sa kabubuton sa Ginoo. Higala hinaot pa nga dili kita muundang, padayon kita sa utingkay sa mga pulong sa Ginoo, daghan pag mga butang nga kinahanglan nato masabtan, masayran o padayon nga idiskubre sa iyahang pulong concerning sa iyang paghinugma kanato ug sa iyang mga working sa atong kinabuhi bilang membro o sakop sa iyang lawas diha kang Kristo. Na dalaygon ang Dios og siya magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa tanan naga subaybay, nagapamilya